What is up mga idol? Welcome back sa Gen Driven. Nandito ulit ako ngayon sa Maidan. Dito yung isang video na tinesting natin yung 26R natin na nilagyan ng 27.5 na wheelset at fork. Na naligaw ako at lumubog sa buhangin, nagkakay. So, rerasbakan natin yung buhangin nandun sa yung construction site. At dala ko ngayon yung aking fat bike na sobrang bigat. Hindi ko pa natin pang mamaya timbangin ko ito pag uwi. Siguro mga almost 20 kilos siguro ito. Ano siya, Giant dito may gawa nito. Ito ay, ayan o, handmade by Giant. Momentum iRide Rocker 1. Small siya. Naka 3x8 na group set na Acera lang. Basic lang. Hydraulic brakes. Ang gulong niya ay 26x4.0. Parehas ng size yung sa harap pero mas malapad yung rim dito. Kaya parang mas malaki itong tingnan yung gulong sa likod kaysa doon sa harap po. Dahil mas malapad yung rim nito. May suspension sa harap, naka Tektro Suriga na brakes. Yun lang, napaka basic naman. Tapos ang bigat, so masusubukan din natin yan kung gano'ng kakaunat ito ipadjak. So, at titingnan din natin kung effective talaga yung ganitong fat bike sa mga buhangin nandun sa construction site. So, tara, padjak na tayo. Okay, dito tayo sa kabila. Nakakatawa, parang gulong ng truck. So kung ang tanong ay kung makunat bang ipadjak, ay medyo. Dito na tayo dumaan. Ang pressure ng gulong natin ay 15 lang dahil ang nakalagay doon sa sidewall ng goma. Ang recommended pressure lang ay 5 to 15. So ginawa ko 15, sinagad ko na. Max pressure talaga ng goma 30. Pero may nakasulat recommended 5 to 15 lang. Banayad na ahon, wala, parang hindi ko na agad kakayanin. Makunat nga. Lalo sa kagaya kong mahina. Ayun o, lusong. Sarap, tingnan natin ko ng top speed. Nakabagay ka na malaking gulong. Kasungko natin.
Tama-tama talaga itong fat bike sa ganitong klase ng terrain. Ano naman, one hand pa yan dahil may hawak na camera ang isa. Panis sisiw. So, nakarating na natin yung titigilan natin na nakaraan nung tinastingan natin yung 26R na naka 27.5 na kusan halos hindi ako nakapadjack. Talagang siguro sa lahat ng buhangin na yun mga 10% lang yung napadjack ko. Ngayon all the way 100% padjack. Hindi ako nag-clock. Mamaya pag iuwi sa bahay titimbangin ko, check natin kung gaano siyang kabigat. Dati naka dropper post yan, ang stock talaga niya naka dropper post, kaso yung dropper post niya nabagsak pag sinasakay mo bumababa. So kinaras ko muna, nilagyan ko muna ng ano lang, yung nilipat ko muna sa isang bike kasi 30.9 din naman. Malayo pa sana ikutin ko pa sana yung pupunta dyan, pero ikot doon sa kabilang side. Kaso mukhang didilim na, wala akong ilaw. So wala, babalik na ako. Medyo nakapahinga na ako, uutahin ko ng pumadyak pabalik. Tara na, padyak na tayo pabalik. Lumubog na ang araw, baka abuti ako dilim, wala tayong ilaw. So dito na ulit tayo dadaan sa dinaanan natin kanina. Wala kayong mas matigas. Nakakapagod din. Dito na tayo sa kabila. Mukhang mas matigas-tigas dito. Madaming bakat ng gulong ng bike, mukhang maraming dumadaan dito. Buhangin din pala. Ganun din. Ah, ito. May daan na sa kalsada. Kalsada na tayo dadaan. Wow. So, nandito na ako sa bahay. Hindi na ako nakapag-close ng vlog kahapon. Inabot na ako ng delay. Madumi pa yung bike, di ko pa dalilinis ang gabok. Kung ako tatanungin sa pasasabi ko sa fat bike, okay siya, astig gamitin. Gawa na siyempre, kakaiba. Malaki yung gulong. Pero ang unat, kumbaga parang leisure bike lang talaga siya. Magandang gamitin kung sa mabuhayan ka nakatira. Kung siguro sa tabing dagat ka, makakapag-bike ka kahit sa buhanginan. Pero kung pang long ride ay ang kunat. Kaya bilib ako doon sa mga nagra-ride na fat bike ang gamit. Pero ko sa akin, lalo sa kagaya kong mahina, ang lapit pa, parang ang layo na. So tinimbang ko na 18 kg, medyo mabigat. Gagawin siguro to kung papalitan na lang to ng rigid fork dahil siyempre mabigat din tong fork na to dahil naka-coil spring yan eh. Yung ibang fat bike ang ginagawa na rigid fork dahil malaki naman yung gulong. Kahit walang shock, hindi naman matigas sa kaya. Dati nga pala ito naka-dropper post, so kung nakalagay pa siguro yung dropper post, mga 18.5 siguro to. So, yun lang. Hanggang dito lang yung vlog na to. Please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating vlog. So, see you again next time and ride safe everyone.